sa akin bilang Pilipino, ako gusto lang malaman yung totoo, di ba? So, kahit na para sa akin bilang abogado, mas kinikilala ko yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, interesado din akong malaman kung anong mangyayari sa Lunes. Opo. Kasi kung katotohanan lang naman ng ang gusto nating malaman, 'di ba? Gusto ko rin masubukan yung 18 Marines na ang kaharap naman nila yung mga mga halatang galit sa kanila or may mga intensyong masama laban sa kanila dahil yung chairman mismo ng Senate Blue Ribbon Committee ng kampo ni Senator Gatchalian, napangalanan ng 18 Marines, 'di ba? So magandang makita sa Lunes kung ano yung magiging daloy ng talakayan dahil naimbitahan daw sila ulit nitong grupo naman ni Senator Tulfo. Yes, sir. At itong naganap ka na pagdinig kahapon, ang sinasabi po ng kabilang kampo, it was illegal at hindi recorded. Bogus pa nga. May nagsabing bogus pa daw yung naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee kahapon sa panguna ni Senator Rodante Marcoleta at SP Alan Peter Cayetano, iba pang mga majority senators. Yeah, ang punot dulo nito, Jade, is tama yung sinasabi nila, kunyari nila Senator Erwin Tulfo, kung tama yung pagka-takeover nila sa mayorya ng Senado noong June 3, nung the day before yung Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. So may katwiran sila kung legal yung ginawa nilang pag-designate, kunyari kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at bilang acting President. At sa pagka-deklara nila na vacant yung mga chairmanships ng Senate Committee. Pero sa aking pananaw, hindi po naging legal yung proseso na yon. Kaya yung pagtuloy ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa ilalim ng chairperson na si Senator Pia Cayetano at vice chairperson na si Senator Dante Marcoleta, ang tingin ko naman doon, meron silang katwiran na ituloy. Kasi para sa kanila, sila ang nananatiling mayorya ng Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ay nananatiling Senate President at yung chairmanships, ganun pa rin, hindi napalitan ng June 3. Alam naman po natin na kilala po at binabash po ngayon itong si Senator Erwin Tulfo dahil po sa kanyang naging pahayag noong una na bend the law. Itong mga naganap pa, ganun din ho ba ang tingin po ninyo at dating? Hello? Na-bend the law ho ba? Na-bend the law ho ba ang mga patakaran nga dyan sa loob ng Senado matapos nga yung pagpapalit nila ng liderato at pagpapalit po ng mga committees chairmanship? Yeah, tingin ko ganun lang po yung nangyari. May bendalo na nangyari. Dahil binasa ko po itong Avellino versus Cuenco, yung Supreme Court case na ginagawang batayan nitong Gatchalian 12 para i-justify yung pag-takeover nila sa Senado noong June 3. At ang nakita po natin is ang pinaka-basic na batayan nila dito ay, ang sabi nila, ayon doon sa kasong yon, pwedeng maging quorum ang 12 senador kahit na 24 ang miyembro ng Senado kung 22 lang ang available sa mga senador out of the 24. Kaya dahil daw doon, pwedeng maging quorum ang 12 senators. Nabanggit ito sa Avellino versus Cuenco. Ang isa sa mga katwiran na ginamit dito ay ayon sa konstitusyon ng mga panahon na yan, kasi 1949 pa itong kasong ito. Noong under the 1935 Constitution, to constitute a quorum for the transaction of business or to do business, a majority of each house is required. So, ang nasa doon sa Avellino versus Cuenco, doon sa decision ay ang majority of each house ay hindi daw nangangahulugan na majority of the members
of all the members of each house. So kung yun ang ginagamit nilang katwiran na so ang majority of each house hindi nangangahulugan na a majority of the 24 kundi a majority of those available only. Yun ang ginagamit nilang katwiran. Pero hindi po tamang batayan yan kasi number one, ang totoong decision or ruling doon sa Avellino versus Cuenco ay hindi naman po yung issue ng quorum, kundi dininay ng Supreme Court yung petisyon na umabot sa Supreme Court dahil ang sabi ng Supreme Court, wala silang jurisdiction to rule on the issue of the Senate leadership squabble in 1949. Ang katwiran ng Supreme Court is it's because it's a political question. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung pagpapalit ng liderato sa Senado ayon sa Korte Suprema noong 1949, hindi namin dapat pinapakialaman yan dahil ang mga senador lang ang makaka-decide para sa kanila kung sino ang totoong leader nila. Yun ang naging ruling. Kaya yung mga sumunod na ruling ng Supreme Court, ang tawag doon obiter dictum, meaning opinion lang yun ng court pero hindi yun binding precedent. Hindi mo siya pwedeng sundan bilang president or gamiting batayan na galing sa Supreme Court. So ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction para sagutin yung mga tanong na yan. Pero kasi ang naging botohan, Jada Danmar, 11 kasi yung justices ng Supreme Court ng 1949. So anim ang nag-vote to deny the petition ni Senator Avellino. Ang petition ni Senator Avellino is i-recognize siya bilang Senate President at tanggalin si Senator Cuenco naman bilang acting Senate President. So, noong mga panahon na yon, parang si Alan Peter Cayetano, si Senator Avellino, si Senator Gatchalian naman, parang si Senator Cuenco. Siya yung tinalaga bilang acting Senate President. So, anong naging botohan ng Supreme Court? Anim ang nag-deny ng petition dahil nga wala daw jurisdiction ng Supreme Court to determine that question. 4 ang nag-dissent, meaning hindi sila nag-agree na walang jurisdiction ng Korte Suprema at isa namang justice ay absent. Okay? So, anong nangyari? Sabi dininay ng petition because walang jurisdiction. Tapos, out of the 6 justices na nagsabi na walang jurisdiction yung Supreme Court, 2 sa kanila ang nagsabi, at dahil wala tayong jurisdiction, dapat hindi na natin sagutin yung issue ng quorum. Kung 12 ba or 13 ang dapat quorum sa Senado. Opo. Tapos yung 4 naman ang nagsabi, so sabi ng Supreme Court sa decision, 2 yung nagsabi na hindi na kailangan talakayin yan. So ang susunod na discussion is opinion lamang ng 4 na justices. So doon lumabas na yung 4 na justices ang nagsasabi, dahil 2 senador out of the 22 ay nasa US at yung isa naman nasa ospital, pwedeng bilangin yung 22 as yung parang denominator at ang 12 pwede maging quorum ng 22. Yun ang naging ruling. Pero 4 lang sila. Yung 4 na nag-dissent, lahat sila agree na 13 dapat ang quorum for Senate membership of 24. So, ang totoong bilangan dun sa issue na 12 ba or 13, 4 versus 4. So, bukod sa obiter dictum na yung 12 is the new 13, hindi rin pwedeng maging binding precedent kasi 4 versus 4 ang botohan tungkol sa issue na yon. Opo. At isa pang pagkakaiba ng 1949 case ng Avellino versus Cuenco at yung nangyari nung June 3 is noong 1949, isang araw lang po nangyari ang lahat ng kaguluhan sa Senado. Nagsimula po yung session na 22 po yung senador na present sa session. Nag-walk out lang po yung 10, kaya 12 lang po yung natira. So sabi ng Supreme Court,
dahil yung session na 12 senador lang yung natitira, continuation lang yun ng session nung umpisa kung saan merong malinaw na quorum na 22 senador, merong quorum. Kahit na 12 lang yung natira. Pero dito po sa nangyari nung June 3, mula sa simula, wala po silang quorum na 13. Nagsimula sila 12. Hindi po pwedeng gamitin na basihan yung Avellino versus Cuenco. At saka, isa pa ho, ito siguro yung pinaka matibay na basihan laban doon sa Avellino versus Cuenco. Yung Senate rules po mismo, Rule 2, Section 2 ng Rules of the Senate, nakalagay po doon na all officers shall be elected by a majority vote of all its members. So, paso na po yung Avellino versus Cuenco kasi ayon po sa Constitution, meron pong malawak na kapangyarihan ng Senado para gumawa ng sarili nitong rules of procedure. So kapag sinabi po ng rules of the Senate na ang majority ay kinakailangan na majority of all of its members, ibig po sabihin nun dapat 13, hindi pa 12. Opo. Pero attorney, kasi ang ginawa nila, inalis po nila itong hindi po nila sinama si Senator Bato dahil hindi nga daw present at hindi alam kung saan, at itong si Senator Jinggoy ay nakakulong. So sino ba talaga ang magdedetermine o magde-decide na hindi isama yung dalawa? Hindi po sila hindi pwedeng isama dahil senador pa rin po sila kahit po hindi nag-attend ngayon ng Senate session si Senator Bato or hindi alam kung nasaan siya. Tapos si Senator Jinggoy naman ay nakakulong currently. Hindi po sila pwedeng i-exclude. Wala pong legal basis para i-exclude sila dun sa bilang na 24. Opo. Tapos yun nga po, yung basihan na ginagamit nila, yung Avellino versus Cuenco, kung babasahin niyo po ng maigi yan, at ang problema po kasi nung ginamit po yung Avellino versus Cuenco, halos immediately naglabas yung mga mainstream media ng summary ng Avellino versus Cuenco na kapag binasa mo yung mga summary ng mainstream media, mapapaniwala ka talaga na yun yung sinasabi ng kaso. Pero kapag binasa nyo yung Avellino versus Cuenco ng buo, doon nyo po makikita na hindi naman po yun ang sinabi ng ruling ng Supreme Court doon. At saka, kung nabanggit man na 12 is a valid quorum for 24, hindi po yun majority opinion ng Supreme Court ng mga panahon na yun. At yun nga po, as explained earlier, may mga pagkakaiba doon sa situation ng 1949 at itong sa 2026. Ang problema ngayon, attorney, ay kinikilala po ng palasyo, yung bagong liderato ngayon ng Senado. Inaasahan na po natin yun. Pati nga ang House of Representatives, kinikilala po si Senator Gatchalian bilang acting Senate President. Hindi na po nakapagtataka yan dahil yun naman po talaga yung labanan, di ba? Yung mga kalaban ng Malacanang, yung mga senador na hindi sunod-sunuran sa Malacanang at yung mga sunod-sunuran sa Malacanang. So natural lang po yun na kahit na mahina ang legal na basehan na ginamit para mag-take over ng Senado, talagang kikilalanin niya ng Malacanang dahil yun nga po ang gusto ng Malacanang is ma-control nila yung Senado. At sa panig naman po ng ni SP Cayetano, dapat po bang maging palaban po siya dito sa issue na ito? Opo, kasi nasa tama po siya Pero ang tingin ko, nabasa ko kahapon na meron pong balak yung PDP laban na idulog po itong issue na to sa Supreme Court. Sa akin pong pananaw, dapat hindi po magpadalos-dalos na tumakbo ng Supreme Court dahil kapag kahit nasa tama ang kampo nila Senate President Alan Peter Cayetano,
meron pong mga nuances or technicalities na ma-encounter sila pag sila ang nag-file sa Korte Suprema. Unang-una, kapag ikaw ang nag-file sa Korte Suprema, ang burden of proof para patunayan na illegal yung ginawa ng kabilang kampo is nasa inyo. Bale, mas mabigat yung burden na ipapataw ng Korte Suprema doon sa mga petitioner laban doon sa respondent. Lalo na't merong presumption of regularity in the exercise of official duties. Diba? Tapos pangalawa, kapag nag-file ka ng petition sa Supreme Court para sabihin na ikaw ang tunay na Senate President, kayo ang tunay na mayorya, parang rene-recognize mo na naalis na kayo sa pwesto. 'Di ba? So ang mangyayari diyan, parang lang yan din doon sa tagal ng aksyon ng Supreme Court doon sa habeas corpus petition. Habang walang aksyon yung Korte Suprema, ang lumalabas parang legal yung ginagawa ng respondents. Kaya yun, para sa akin hindi dapat minamadali na tatakbo agad sa Supreme Court. Ang pinakamainam na gawin dito is i-assert yung karapatan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na magpatuloy bilang mayorya at magpatuloy bilang mga chairman ng mga committee. Tapos, ang pinakamaganda is maghanap ng mapipitas galing sa Gatchalian Block para mabalik yung 13 sa kampo nila. Yun ang pinaka mainam doon para matapos na lahat ng question. Kaya lang, syempre, mas madali yun sabihin kaysa gawin. At lalo na alam naman natin na kapag kalaban ka ng administrasyon, palaging merong threat na makakasukan ka ng kung ano-ano. Diba? So, factor po lahat yun. Opo. Pero ang nangyaring investigasyon kahapon sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, papaano po yan? Dahil hindi po kinikilala ng another faction ng mga senador sa Gatchalian Block nga. At saka sabi pa nga, hindi recorded yung naging hearing. At saka yung mga empleyado pa ng Senado that time, naka-work from home pa, attorney, naiipit nga sila kung sino nga susundin dito sa issue na ito. Hindi naman po natin masisisi yung mga empleyado for being confused kung sino ba talaga ang dapat sundin. Meron naman pong mga nag-assist sa mga senador na dumalo kahapon. Yan po, yung mga consequence ng mga action kahapon at yung mga susunod pa katulad sa June 8, 'di ba? Meron daw sariling Senate Blue Ribbon Committee hearing Yes. na pamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Habang walang solusyon, habang walang resolution dito sa legal issue na to kung sino ba ang tama, magpapatuloy na merong cloud of doubt on both groups. Lahat ng hakbang ng both groups magkakakulay ng magkaka-question, magkaka-cloud of doubt. Kaya yun nga, ang pinakamainam na gawin is imbis na idulog yan sa Korte Suprema na yun nga, baka hindi rin ma-actionan agad yung petisyon. Ang pinakamainam dyan is para sa bawat kampo, maghanap sila ng pang 13 para hindi na ma-question kung ano man yung ginagawa nila. So in the next few days, in the next few weeks, tingin ko yun ang labanan. Kung sino ang unang grupo na makakakuha ng 13th senator. Kasi kung kahit na sabihin na nating illegal yung nangyari ng June 3, kung makakuha sila ng 13th, mababaliwala lang din yung nangyari ng June 3. Kahit itakbo mo pa yan sa Supreme Court, baka sabihin lang ng Supreme Court, buti na academic na. Kasi 13 na yung sumusuporta kunyari kay Gatchalian. Pero
kung sila Senator Cayetano naman ang nakahanap ng additional na senador para siguro bale pang 14th and 15th na kasi hindi nga makaboto itong si Senator Bato at saka si Senator Jinggoy, sila po ang magiging legitimate na mayorya. Lalong lang po ngayon, speaking of doon sa mga empleyado po ng Senado, ay may possibility na by Monday, kung hindi ako nagkakamali po, may balitang iimbestigahan po yung mga nagpalusot nga doon sa Brave 18 at sa mga tumulong o sumuporta nga doon sa pagdinig ng Blue Ribbon. Kaya para sa akin, 'di ba, kahit sila Senator Alan Peter naman nagsabi na binalaan din nila yung mga empleyado na haharang naman sa kanila, di ba? So 'di ba, bawat grupo may katwiran yan eh. May meron silang basehan doon sa mga action nila. Pero again, hangga't hindi nare-resolba kung sino talaga ang hangga't hindi nagkakaroon ng 13th or 14th, 15th member yung bawat grupo, lahat ng action nila questionable. Yeah. Opo. Magiging ganun. Nakalimbo tayo hanggat hindi nabubuo yung true majority. Kasi kahit naman sila Senator Sherwin, diba, kaya nga nila hindi mahalal si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Acting Senate President lang ang itinalaga sa kanila dahil alam nilang kailangan nila ng 13. Tingin ko, ang ano lang, Jayden and Mar, diba, dahil sa nakita natin dun sa Avellino versus Cuenco na hindi naman pala malinaw or hindi naman pala sapat na batayan para dun sa ginawa nila. Ang dapat lang tanungin ng mga tao is, bakit nila pinilit yun? Diba? Bakit nila pinilit, kahit mahina yung batayan, bakit nila pinilit? Bakit hindi na lang sila nag-antay ng makakuha ng 13 na miyembro sa hanay nila? Bakit nila ginawa ng June 3, the day before yung June 4 Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinabunuan ni Senator Pia at ni Senator Dante Marcoleta? Diba? Yun yung mga tanong na dapat alamin ng sagot ng taong bayan. Tapos sabi ko sa post ko, yung ombudsman, nung Abril pa lang sinasabi na naghanda na ng plunder charges laban kay Senator Cheese Escudero kasama ni former Speaker Martin Romualdez. Makakasuhan pa ba si Senator Cheese Escudero na lumipat na sa mayorya? Makukulong pa ba siya? So yun yung mga tanong eh. Yung legal issue at hindi yan mareresolve hanggat makumpleto yung true majority of at least 13 on either side. Pero para sa taong bayan, yun ang dapat mga tanungin para kung kinakailangan gumawa ng aksyon ng tao, 'di ba? Alam nila kung bakit nangyayari itong mga ito sa Senado. Actually, kung maalala mo, attorney, nung 3 araw nga na walang sesyon at panay po yung live stream ni SP Alan Peter Cayetano, ay nasabi na rin niya na talagang may gagawin po yung nasa minorya na pagpapalit ng mga chairmanships doon sa mga committee, which is nangyari na nga. Itong ang nangyaring palit liderato at nais o plano daw talagang pigilan itong Blue Ribbon Committee hearing nila kahapon, which is nakita natin na may mga issue nga ng mga pagharaman doon nga mismo yung SILG John Vic Remulla. Nakita po natin yung tulakan, no, nangyari po sa pagitan nila ni Senator Robin Padilla at ni SILG Remulla, attorney. Ano naman masasabi mo doon? Kaya, malinaw naman talaga na, yun nga dahil doon lang sa timing kahit hindi na natin even if we give Secretary John Vic the benefit of the doubt na naglalakad lang daw siya pa uwi, diba? Hindi niya pinipigilan sila Senator Robin at Senator Pia na pumasok ng Senado. Kahit wala po yun yung timing lang nung Senate takeover. Kasuspe-suspecha na. Kasi pwede naman po nilang gawin yon later on Diba? Kung wala silang kinakatakutan or kung
kagaya ng karamihan ng Pilipino, gusto nilang marinig yung gustong sabihin nitong 18 Marines. Diba, never mind kung totoo or hindi eh. Kaya nga magkakahiring para sukatin eh. Kung totoo yung sinasabi nila or hindi. Pero yung hindi pa sila nagsasalita or hindi pa nasusubukan yung kredibilidad nila, ay pinipigilan mo na sila. Eh, anong pong sinasabi nun tungkol sa kanila? Hindi po ba? So, mabuti na lang na kahit na may mga hakbang para pigilan sila, eh, kahit papaano, na isulong na ituloy naman yung hearing kahapon. So, hindi naman naging successful yung pagtatakip nitong Gatchalian 12. Ngayon, I think it's a fair question kasi may mga tanong bakit daw yung ibang mga pinangalanan na senador noon ng 18 Marines hindi nasama sa hearing kahapon. So fair question 'yun, pero dapat kasi I guess lalabas 'yun sa Monday. 'Di ba? Kaya ako, para sa akin bilang Pilipino, ako gusto lang malaman yung totoo, 'di ba? So, kahit na para sa akin bilang abogado, mas kinikilala ko yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, interesado din akong malaman kung anong mangyayari sa Lunes. Opo. Kasi kung katotohanan lang naman ang gusto nating malaman, 'di ba? Gusto ko rin masubukan yung 18 Marines na ang kaharap naman nila ay yung mga halatang galit sa kanila or may mga intensyong masama laban sa kanila dahil yung chairman mismo ng Senate Blue Ribbon Committee ng kampo ni Senator Gatchalian napangalanan ng 18 Marines, diba? So magandang makita sa Lunes kung ano yung magiging daloy ng talakayan dahil naimbitahan daw sila ulit nitong grupo naman ni Senator Tulfo. Pero personally, kayo po, attorney, kung tatanungin, dapat ding pumunta ba itong mga 18 Marines doon sa hearing ng ni Senator Erwin Tulfo on Monday? Alam mo, kung ako bilang Pilipino lang, gusto ko pumunta sila dahil kung totoo naman yung sinasabi nila, maipapakita naman nila yung totoo yung sinasabi nila kahit anong panghaharas yung gawin sa kanila ng mga senador. Pero that's easier said than done eh. Diba syempre pag pumasok ka sa Lions Den at ang kaharap mo puro senador na pwede kang putulin anytime, diba? Pwede kang bastusin, pwede kang pahiyain, pwede kang takutin, diba? Pwede kang i-contempt kung hindi nila gusto yung sagot mo, 'di ba? Mahirap 'yun. Kaya kung ako yung so bilang Pilipino, ako gusto ko silang pumunta pero kung bilang abogado nila, ako magdadalawang isip ako kung papadala ko sila doon. Anyway naman, meron namang legal basis kung bakit hindi dapat kilalanin naman itong Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. So yun ang dapat pag-isipan ni Attorney Baligod. Yeah. Opo. Siguro, attorney, yung huling mensahe mo na lang para sa ating mga kababayan nanonood po, nakikinig sa mga oras na ito. Napakagulo po ng politika, napakagulo po ng gobyerno natin ngayon. Kaya sana ay magtiyag lang tayo at wag tayong basta maniniwala lalo na sa mainstream media kasi parang masyado silang believe sa sa mga opinion ng mga former law deans, IBP at mga legal expert ko na sinasabi na valid daw yung nangyari noong June 3. Pero yun nga po, kung aaralin niyo pong mabuti at kaya pong gawin to ng kahit sinong abogado, kung aaralin po nila ng mabuti yung Abilino versus Cuenco at yung ibang mahalagang provision ng konstitusyon at rules ng Senate, makikita po nila na hindi po matibay na batayan yung
Avellino versus Cuenco doon sa ginawa ng Gatchalian 12 noong June 3. So, ulitin ko lang po, di ba may legal issue na po yan, wala na po tayong magagawa dyan. Hayaan na po natin yung bawat kampo na gumawa ng hakbang para ma-resolve yan. Pero ang isipin dapat ng tao, bakit ginagawa nila ito? Bakit pilit na inaagaw itong liderato, mayorya ng Senado kahit na mahina ang legal na batayan? Ano ba ang kinakatakutan nila? Ano po yung sinusulong nila? Yun ang dapat tandaan ng tao. Makakausap natin ang isang warrior. Ang isang punong-puno ng energy. Yan, ha? Mukhang tumitira ng ultima. Si dating Congressman, dating Secretary Mike Defensor. Kong Mike, magandang morning. Yes, Ayun. sa Mang Jerry, sa lahat po ng... Sorry po, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Teka, ayan, pumasok na yung Zoom. Okay, unahin natin doon sa 5 million. Kaninong pera yung pinamigay mong 5 million, Kong Mike, at alam ba ni Ate Julian? Yan ang sinasabi ko. Mukhang may hinasyon na naman yung nangyari. Alam mo sa Mang Jerry, nabasa ko mismo yung affidavit na. Parang ang nangyari pala, kinuwento, supposedly, ng isang, son-in-law. Double hearsay, ikinwento, at yun nga daw, may 5 million daw na ibinigay, at hindi pa daw nabubuo yung binibigay. Ang ibig sabihin, walang sundalo nagkwento, at kwento lang na narinig niya daw, doon sa kanyang father-in-law, na 18 Marines, kasama sa 18 Marines. Kaya nakakatawa itong mga kwentuang to, kasi yun nga, sa binabanggit ko, talagang gawa-gawang kwento. Ni walang batayan para ito'y para bang mabigyan ng pagkakataon na pakinggan o bigyan batayan sa isang kaso. Oo. So, walang katotohanan na may namudmud kayo ng tigli 5 million para magsalita itong 18 Marines? Actually, walang batayan. Kwento lang talaga. Ang nakakagulat ay kung bakit ito'y pinagbigyan ni Attorney Matibag ng NBI na para bang, inuulit ko, kwento lang na narinig niya na ikinuwento sa kanya. So, paano ito magiging isang kaso o pwede mong sabihin na pwede mong ilabas na para bang isang salaysay na ibabahagi mo sa taong bayan na walang kakwenta-kwenta at walang batayan. Yun nga, binahagi na nga niya at sinabi na isasabpina o ipapatawag kayo sa NBI para imbestigahan o magpaliwanag. Yun na nga, Jerry, parang ang nangyari dito, ewan ko kung paano ito pagbibigyan na itong sabpina ng NBI, para ba may nagsabi sa akin si Jerry, may ganitong ginawa at ikinuwento niya dahil ikinuwento sa kanya. Paano natin pagbibigyan yung ganong kwentuhan? Hindi naman ata trabaho ng National Bureau of Investigation o ng isang abogado na pagbigyan ang ganyang salaysay. So, Dapat sana ginamit nila yung kanilang ahensya, pinag-aralan na talaga at tiningnan nila kung paano ito merong katotohanan. Pero yung kwento lamang na ibinahagi na ikinwentong narinig niya, parang hindi naman ata tama. So hindi mo susundin, hindi ka pupunta sa NBI, Kong? Well, kailangan pa namin pag-usapan ng aming abogado, pero muli, binabahagi ko. Siguro, yung mismong affidavit, kasi mayroong nakapagbigay sa akin, mailabas sa publiko. At tingnan ng mga taong bayan, no? Hindi lang namang abogado pero kahit na hindi ka abogado, maintindihan mo na yung kwento. Kaya yung sinabi ni Alan Lamarites, Speaker, Senate President Alan Cayetano, medyo may batayan yun. Talagang marites na marites yung dating nung pagkikwento na inilabas nila sa publiko o inihag nila at binigyang diin o binigyan nilang importansya. Teka, linawin nga natin. Ikaw ba ang tumatayong handler o leader nitong 18 Marines? Hindi. Actually, kasama Jerry, alam mo naman, nung umpisa pa lang lahat ng sinasabi nila, wala akong kinalaman doon. Sila yung mga nagsalita doon. Ang abogado nila is si Attorney Levy Baligod. Pero katulad ng pinanggit ko at patuloy kong sasabihin, tutulungan ko itong mga taong to. Kung ano yung ilalabas nila, alalayan ko sila. Kasi nga, yung nangyari kay Sergeant Orly Gotesa, na matapos magsalita, na wala na lang, hindi na natin nakita,
At nung una, akala ko protection. Ngayon pala lumalabas, nagkaroon ng detention si Sergeant Bordigo Tesa. Kaya sa akin, importante na tutulungan. At ang maganda, Jerry, doon sa nangyari kahapon, grabe yung lumalabas ng mga suporta. Ang daming gustong tumulong, magbigay security sa kanila. Ang daming gustong tumulong, naalalayan sila, lalo tigit na rinig na talagang medyo hirap yung mga kasama natin ng mga sundalo. Okay. Pero doon sa kanilang mga testimonya, ito pinupuna ngayon ng particular ni Senator Erwin Tulfo kanina nung makausap ko. Sa listahan sa mga binanggit kahapon, nawala na yung mga kasamahan nilang nasa kabilang kampo, tulad na ang binanggit nila si Senator Villar at si Senator Loren Legarda. Bakit daw sila ngayong nasa kabila naman ang binabanggit na lang? Kasi naman ang nangyari kasi, Jerry, nandun sa affidavit yun eh. Ang masama kasi na nangyari nga dahil dito sa pagkakagulo sa Blue Ribbon Committee, noong una ayaw nilang patawag itong mga 18 Marines. Noon pa. Matagal na itong nagsalita. Di ba nagsalita to, kung di ako nagkakamali, nasa Marso ata, nung magsalita itong mga sundalo. Pero ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang ipatawag. Ngayon ang ipinatawag, sinasabi nila nung a day before. Nagbuo sila ng bagong, sabi nila, kami na liderato ng Kongreso, nagbuo sila ng bagong liderato o komposisyon ng Blue Ribbon Committee. Siyempre, nung ipinatawag sila, doon sila nagpunta kay Senator Dante Marcoleta o kay Senator Pia Cayetano na pinakatagapangulo ng buong komite. Hindi naman sila nagpunta. Pero kung titingnan nila, walang nabago sa affidavit. Kung nagpunta sana sila doon, nakakita nila lahat ng salaysay, kinwestiyon nila, at sila mismo, yung kunyari, particular yung kay Senator Erwin, na-question niya siguro ng direkta kung ano yung binabanggit tungkol na salaysay, tungkol sa kanya. Pero napanood ko nga yung hearing wala na talagang binanggit yung mga Marines tungkol kay Senator Loren tsaka kay Senator Villar ano yun, dinilit na, inumit na ba? Hindi na ba sila kasama sa mga isinasangkot ng Marines? Again, Jerry, yung kanilang isinumite na affidavit, yung pa rin ang isinumite sa committee, walang binago doon. Nagkataon, wala sila doon. Kung saan nakibahagi sila, natanong nila yung mga taong yun. Nagkataon, hindi sila umattend, sila natanong. Dahil nga sila mismo mga pangalan nila, ay nandoon. Yun ang mga pagkakamali Pero yung sasabing may tinanggal, may sinasabi na dinilit, wala, nandun. Yung mismo andun pa rin yun. Maring hindi lang nabanggit kahapon, pero andun pa rin. Actually, sa hindi na nabanggit, kung natatandaan natin, nung magsalita si Chairman Senator Dante Marcoleta, tinanong niya ito yung affidavit, tama ba to? Ito yung hawak din namin na sinabit nyo sa ombudsman. Nung tiningnan at tinimay, nagtatanungan, siyempre, yun ang mga natanunga at yung mga senador na nabanggit. Meron pa, andun din ata si Senator Cheese. Hindi naman nabanggit yung kay Senator Cheese. Diba? Pero, yun, ang nagkataon at ang natanong talaga, nadinig ko dahil andun din ako, ay si Senator Soto at si Senator Erwin Tulfo. Okay. Yan yung Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Dalawa ngayon Teka muna. Sino ba kinikilala ninyo? Ikaw bilang dating mambabatas din. Sa tingin mo, ikaw ba sinong sa tingin mo ang tamang at totoong Senate President ngayon? Alam mo, paring Jerry, ito kasing sa Ligang Batas natin napakalinaw. Ang sinasabi na sa Ligang Batas, majority of all the members of the Senate. So ang ibig sabihin nun sana ay kung 24 sila, hindi naman natanggal si Senator Bato at hindi rin natanggal si Senator Jinggoy, dapat 12 ang plus 1. So 13 ang majority. Yung nangyari nga sa kanila, 12 sila. At ang ginagamit nga nila yung Abilino Cuenco na case na based on the 1935 Constitution, ang sinasabi nga doon, yung dalawa dong na senador, yung isa ay nasa abroad at yung isa naman ay nasa ospital. Kaya yun yung naging patayan ng kasong yun. Ngayon, para sa amin, ang sinasabi nga namin, hindi nyo naman tinanggal si Senator Alan Cayetano. Siya pa rin ang Senate President kasi lumalabas nga acting si Senator Will Gatchalian. Oo, kaya ang kahapon nag-usap kami ni Attorney Levy, teka ito na, kasi nung una sinabi lang na Monday tayo sabi ni Senator Erwin, Monday na tayo magkakaroon ng committee hearing.
Oo, tapos lumalabas naman, tuloy na naman daw ang Monday. Kasi nung una walang official eh. Ngayon nakita ko na yung official na imbitasyon na Monday daw. So ang sabi ko kay Atty. Levy, ang tamang pamamaraan, sumulat tayo kay Senate President Alan Cayetano. Dahil siya naman ang kinikilala pa ring Senate President. Okay. Wala naman sinabing tanggal siya dahil acting lang. Para humingi tayo ng guidance. Humingi tayo ng gabay. Ano ba talaga yung etong gagawin na Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo. Pero kung sinasabi na takot o hindi harap, walang problema yon. Haharap ang mga Marines, haharap sila sa mga tanong, papaliwanag nila ang lahat ng probisyon ng binanggit na sa affidavit nila. Yun nga lang, parang siguro ang problema kasi ang tagal-tagal ng grupo nila Senator Erwin, no, nung sila yung majority, ayaw nilang patawag. Ayaw nilang sinasabi nila hindi totoo o parang exaggerated yung mga kwento. Ngayon ay pinapatawag, parang nag-aagawan naman. Teka muna. Kayo umattend sa amin. Teka muna, nangyari na yung kahapon. So yung sa Lunes, hindi napupuntahan ng 18 Marines? Hindi, ang naging usapan namin ni Atty. Levy, humingi siya ng guidance na sumulat kay Senator Senate President Alan Cayetano. So kung ano sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, yun ang susundin ninyo? Oo, para lang hindi kami kumbaga hindi magipit sa gitna na parang inisnap namin o sabihin natatakot kami, but if this is the guidance of the Senate President na kinikilala naman din nila, di ba, ng kabila, dahil hindi naman sinabing Senate President si Win Gatchalian yun ang susundin namin. Hindi, ang sinasabi nila ay acting Senate President si Win Gatchalian, ang Senate President position vacant. Yun ang deklarasyon ng Gatchalian Block. Yun nga ang hindi, parang ano yung batayan na yun dahil sinasabi na hindi pwede. Dahil kailangan lang ng 13 para matanggal si Senate President Alan Cayetano. O di ibig sabihin, Senate President pa rin si Alan Cayetano. Kung sinasabi lang hindi nila nakuha yung 13. At kung ganon, siya ang dapat sundin na namin at bigyan ng tanungin at humingi ng guidance. Okay. So kung sabihin ni Senator Cayetano na wag kayong umattend dyan dahil bogus yung committee ni Erwin Tulfo na yan, naka-attend na kayo ng tunay na committee hearing nung kahapon, so hindi na-attend ang 18 Marines sa Lunes? Yes. Susundan namin ang guidance ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung ano man yung kanyang guidance tungkol dyan. Ngayon, kung sabihin nila Senator Cayetano, sige, kahit na hindi Blue Ribbon Committee, isang hearing lang. Pupunta kami, pumunta kayo, pumunta lahat. Maganda rin yan. Para magkaroon talaga ng showdown sa Lunes doon sa mga binabanggit ng mga Marines. Ayan, ako. Parang yan na lang inaabangan ngayon yung mga pangyayari na yan sa Senado, Kong Mike, yung Senate Flix. Kaya lang mukhang ngayong weekend, simula ngayon, Friday, Saturday, Sunday, walang mapapanood. Aabangan yung Lunes. Yes. Hindi, ako yung Lunes, kung sinabi nila Senator Cayetano, sinabi nila Senator Marcoleta, o sige, pagbibigyan namin yan, we will not recognize it as a Blue Ribbon Committee hearing. Pero pupunta din kami dyan para at pumunta rin kayo, susunod kami sa gabay nila. Pangalawa, katulad na sinasabi namin noon pa man, ang kaguluhan sa Senado, itong hindi dahil sa impeachment yan, hindi yan dahil sa Constituent Assembly, dahil yan sa Blue Ribbon Committee hearing. At marami pang hawak, marami pang mga detalye ang hindi naikikwento ng mga Marines na kailangan malaman ng taong bayan kung paano yung delivery ng pera. Kasi parang in general yung narinig ko kahapon, pwede na naman, pero sinasabi, di ba, lahat sila nag-deliver Sila nag-deliver kay Speaker Martin. Ang dami nagtaas ng kamay yan. Kailan kayo nag-deliver? Ilang beses? Gaano kadami yan? Kaya maganda mapakinggan. Doon pa lang sa bahay sa Forbes, pag nakikita mo yung lista, napakarami. Na yung pala, bahay na nila. Nabili na nila para yun ang delivery ng pera. Okay. Panghuli na lang, sabi mo kanina, hindi naman nagbabago. Yung mga binanggit nilang pangalan, andun pa rin yung iba pang senador, hindi lang nabanggit kahapon, pero nananatili doon sa kanilang affidavit. Ang tanong ko, meron pa bang hindi nababanggit? Baka kasi habang nagsasalita sila, habang may hearing, may nadadagdag, may nababawas. Meron pa bang hindi nababanggit na tumanggap din o nabigyan din ng mali-malitang pera?
Yung kanilang affidavit, yun na yung kabuuan ng kanilang sinasabi. Aha. Ang pinupunto lang doon, kunyari nagsabi sila, no, nag-deliver kami kay Martin Romualdez Aha. ng ganitong beses. So, hindi lang to na i-detalye kung saan sila nag-deliver ng mga buwan na to. Pero nabanggit ng kaunti yun eh. Sabi no 2024, nandun kami sa 42 McKinley. Pero dahil nung pinagawa yun, inilipat namin sa Nara, sa Tamarin, parang ito yung mga binabanggit nila. So, wala namang madadagdag. Kumbaga, ang sinasabi lang is yung kabuuang kwento. Tapos pangalawa, siyempre yung kay Mark Tiksay at saka yung kay... Ang importante doon sa hearing, no? Si Paul Estrada, si Mark Tiksay, Oo. ito yung mga mapatawag. Kasi itong dalawang to, hindi lamang yung delivery ng pera, kung hindi saan ang source ng pera. Tama. Kung sino yung contractor na nag-deliver doon sa Valle Verde. Yung modus operandi, Jerry, kailangan mailinaw din nila ng gusto. Kasi ang baksakan ng pera sa Valle Verde, doon binabalot, doon minamaleta. Mula doon, dadalhin sa bahay ni Saldico sa Horizon, sa may BGC. Pagkatapos, pag dinala doon, ibababa. Doon na yung mag-delivery kung kanino man delivery. Pero karamihan, kay Speaker Martin Romualdez. So, etong mga connection na to, kailangan makita doon sa Valle Verde, nung nag-deliver ng pera, kanino galing yan? Sino nagpadala niyan? Kasi hindi lang tingin kong kontrata ng flood control. Maraming sinasabi si Saldi. Nung nagkakausap pa kami, sabi niya, nako, yung mga road safety devices at saka yung road netting, mas malaki pa ang kickback o porsentuhan dyan sa mga ginagawang proyektong yan. Okay. Bang Mike, salamat sa oras. Magandang umaga. Good luck. Thank you so much.